Magandang hapon sa inyong lahat sa Solly International and Bake Happy Manila. Today, isa na namang kapaki-pakinabang na recipe yung ibabahagi ng Solly International sa inyo. Of course, dahil may bisita ako ngayon, pakikilala muna natin yung kanyang sarili. Okay, go ahead. Hi! Hi watchers! My name is Jules. I'm an incoming sophomore at Enduran Colleges and I'm turning 19 years old, and just like a few of you, I'm also a home baker and a home cook, and going to be accompanied by Chef James for today's live. Okay, thank you very much, Miss Jules. Gaano ka nakatagal mag-bake sa bahay mo? I actually started with cooking. When I was around 7, my dad used to cook adobo at home. And then from there, from cooking, I learned about baking. So there were times around maybe 2012, 2011, I'd start baking cookies, brownies. So medyo interesting din pala, no? Into cooking and baking. Ako, baking lang. Yung cooking, pinapaubaya ko na sa wife ko eh. Tagakain lang ako. Pero so far, so good naman yung mga luto ng asawa ko. Yan ang pinaka-dapat kariri mo kasi in the future, kailangan mo magluto ng magluto. Okay, so our topic for today is brownies. Okay, ang sabi dito, kailangan natin ng 500 grams na white sugar. So, I have here white sugar, pero kung baka nagtataka kayo, sabi ko kanina, dinoble ko ito kasi 2 pan yung gagawin natin. Okay? And then, I will be using stand mixer, and then yung mixing bowl, and paddle attachment. Okay? So, magpapatulong lang tayo dito sa stand mixer na maghalo. Kasi medyo mabigat ito. Chef, okay lang po ba if they use brown sugar? Oh, yes, yes. Kung brown sugar, no problem. Maganda naman yung magiging effect ng brown sugar. Medyo magiging chewy, and then yung flavor niya magiging caramel flavor pagka ginamit natin. Pero kasi gusto natin kaya ginamit yung white sugar kasi lahat naman ng bahay may white sugar. Bibihira lang yung merong brown sugar sa bahay. But kung meron kayong brown sugar to add chewiness at saka on caramel flavor na konti, pwede kayong maggawa ng half and half, na half brown sugar, half white sugar. Yan, tutulong din sa pagiging chewy ng brownies natin. But sa akin, white sugar lang, we will make it chewy. Okay? So, lalagay natin yung ating white sugar. And then, ilalagay natin yung ating Bensdorf cocoa powder. Okay? So, ito muna, i-ano natin pagsasamahin lang muna natin. I-blend ko lang muna yung powder natin. Yung brown, yung cocoa powder natin. Okay, when you do mixing, dapat medyo aware ka sa mga speed, kung saan nakatutok yung speed. Kasi alam mo, may mga estudyante ako na sa mga dati kong mga estudyante, hindi sila aware sa mga mixer. Okay? Hindi nila alam yung mixer yung nakaturo dun sa high speed. Then meron kang cocoa powder. Ano mangyayari sa mukha mo pagka sumabog? Magmumukha kang chocolate man. Okay? Yun yung iiwasan niya. Kaya lagi, tatandaan nyo pag mag-mix kayo, meron kasamang powder, see to it na pag nag-blend kayo, lagay nyo sa speed 1 lang. Okay? So, yun lang ginawa natin para ano lang natin yung para ma-mix lang yung sugar and cocoa powder. Pero pwede naman yan actually pagsamahin natin yung butter, drinks, margarine at saka yung asukal at saka yung cocoa powder. Pero ayaw ko lang kasi na minsan may
natitirang mga buong cocoa powder eh. Kaya mas maganda, i-blend muna natin sa asukal yan para equal yung equally ma-disperse natin yung cocoa powder natin. Okay? So, isa sa mga technique yun, no? Then, gawin na ulit natin para hindi tayo mahirapan. Lagay na natin si buttercream. Chef, does it matter po ba yung temperature ng butter or ng eggs when making the batter? Yes, yes. Tama yun. Magandang question din yun, no? When you do cake mixing or pastry, brownies, bars, and everything, mas maganda lahat ng temperature nyo ng ingredients mo is magkakasama or magkakapantay. Lagi mong ilalagay yung inyong mga ingredients at room temperature. Lalo na pagka meron tayong ginagamit na butter. Okay, imagine, if you're using butter and then you are using cold egg, di ba? Or cold milk, kung may cold milk ka sa recipe, imagine, maapektuhan yung butter mo. Pwedeng matatagalan yung mixing, or yung iba magkakaroon ng overmixing because of the temperature ng isang ingredients na nilagay natin. So, see to it na lahat ng ingredients natin at room temperature. Yan. So, medyo maganda pa rin din na may bisita ako dito. At lumalabas yung mga technicalities natin. Okay. Speed 1 ulit, ha? You know, nakisa mo? Sama yan sa bilang. Okay. So, BHM and Sonly International, are you following? May mga question ba tayo? May mga... So far, wala ba? Okay, habang hinihintay natin mag-blend yung ating tatlong ingredients sa loob, I'll be preparing our dry ingredients. Yung ating salt, yung ating baking powder, i-blend natin yan. Okay. I-blend natin yan. Kung meron kang sifter, maganda is i-pass through sifter yan at least 3 times. Okay, para well-blended yung ating mga ingredients. Pero kanina, sinip na namin yung flour na to, kaya ito na lang, ginagawa ko na lang blending. Okay, so I'll be taking the recipe kasi yung iba excited. Gusto nila nagte-take note sila and then yung recipe dapat natin, ma-discuss natin. Okay, dito sa mixer, nakalagay yung ating 500 grams sugar, white sugar, and again, pwede kayong mag-combination ng brown sugar and white. Ano? Ang proportion, pwedeng half and half. Kung 500 grams ito, 250 white sugar, 250 brown sugar. You have to weigh it, ha? Baka mamaya meron na naman sa akin ng chef, can you translate it into cup measurement? Again, hindi po ako nagtuturo ng cup measurement. Okay? Dahil yung mga measuring cups natin ngayon, yung ating mga tablespoons and everything, hindi na iisang origin lang. Kasi before it was only US. Lahat ng measuring cup natin US. So, pagka ginamit mo yun, kahit na sabihin mo, gamitin mo, parehas tayo. Pero nowadays, since maraming supplier, merong from China, Thailand, meron galing ng Korea. So, iba-iba na yung molde na nagagamit. That's why I don't encourage mga students ko na gumamit ng cup measurement nowadays. Okay? Mas mahigit pa na gumamit ka ng dial weighing scale. Kaya lang, medyo hindi ka in pag-dial, di ba? Medyo low-tech. Dapat digital. So, from here, meron kaming digital weighing scale dito. Ito medyo malaki. Kita ba? Kita? Ito, yan. Medyo malaki yung digital weighing scale. This is sa production, ginagamit ito. Okay? Pero meron din naman weighing scale na maliliit ngayon na portable or
May mga packet size pa nga eh. So, mas maigi, meron na kayong timbangan. Okay? Again, lagi kong sinasabi na lahat tayo naka-Android phone. Di ba? Yung iba iPhone. Tapos yung iba Apple. Okay? And then, gusto mong mahilig sa baking, tapos wala kang weighing scale, di ba? How much is the apple ngayon? Yung weighing scale, magkano lang. Okay? So, kung talagang love mo ang baking, mag-invest kayo ng weighing scale para masundan mo yung ginagawa natin. So, again, meron tayong 500 grams sugar and then 140 grams Bensdorf DSR. Don't forget the code, Bensdorf DSR. And then we have Butter Dreams margarine, yung margarine na filling butter. Okay, fillingero yung Butter Dreams namin eh. Chef, what if wala silang margarine? Yan, magandang question yan. Kung wala kayong margarine, butter pwede. Okay, kung wala naman kayong butter, liquid oil pwede rin. But see to it na yung ating oil na gagamitin dito is hindi natutulog. Okay, kasi ano to eh, kailangan laging most of the time dapat yung ating brownies eh chewy and fudgy. Pagka butter kasi ginamit natin at nilagay natin ito sa ref, matutulog yung butter natin. Okay? So mas prefer ko kung merong gusto mong all the way moist yung ating brownies, gamit kayo ng corn oil or soy oil. But since we are promoting our margarine, which is Butter Dreams margarine, yun yung ginamit ko. Okay? Kaya kung sasabihin nyo na what if wala, okay, isa lang yung lagi kong sinasabi, pwede namang umorder. Di ba? Okay, so, ando na, recap lang natin, 500 grams sugar, 140 grams Bensdorf cocoa powder, DSR, and then 300 grams Butter Dreams margarine. Okay, and then yung ating ingredients na nandito, we have the all-purpose flour, 130 grams, meron tayong 5 grams na Double Star Baker baking powder. Okay, nagtaka kayo, no? Baking powder. Double Star Baker baking powder. Yan po yung brand ni Sonli. Okay, baka magtaka kayo eh. Ngayon, iba yung naririnig yung baking powder. Kasi alam naman natin, lahat na dito sa Pilipinas, isa lang yung baking powder na kilala. Hindi ko na babanggitin. Kasi kalaman namin yan eh. Okay? But this time, sa brownie recipe natin, nilagay ko is baking powder, again, para makita nyo yung ganda ng cocoa powder natin. Kasi, baking soda, nagpapadarken pa yan, nag-i-enhance ng color ng cocoa powder para ano. This time, gusto ko naman ipatunayan na kahit na baking powder lang yung gamit mo, it will make you a good color dun sa using Bensdorf DSR. Okay? So, meron na rin tayong 5 grams na salt. And then, yung ating itlog, nandito na. We have the egg, 4 pieces. But since we are doing double recipe, so meron akong 8 pieces of egg dito. And then, we are using ito po, yung napakagandang vanilla paste. Okay, J. Forte Vanilla Paste. Pagka gumamit ka ng, pagka gumawa ka ng mga chiffon cake at ito yung ginamit mo, may kita mo dun sa cake mo, merong bits of vanilla. Yung nakikita mo, yung mga tuldok-tuldok niya yan, yan is bits of vanilla yan. Galing sa bark. Chef, may difference po ba ito and yung regular liquid vanilla? Oo, kasi yung regular liquid vanilla is Prinosis na yan eh. Okay, Prinosis na yun. Hindi na yung puro, pero ito puro. Okay, napakabango. And then this one is also hot and cold application. Ito yung vanilla paste. J. Forte galing ng Japan. Okay? So, asan na tayo? So, na-blend na natin. Dito sa mixing natin, wala tayong kailangang tandaan na proseso. Basta i-blend lang natin. Okay? Ang hindi lang natin gagawin is yung paalsahin yung ating cream.
Okay? Kasi sa mga ibang recipe, cream, butter, and sugar, pinapa-aerate nila. So, ang labas ng cake natin, or labas ng brownies natin doon, medyo cakey. Or tumataas, tapos parang cake lang. Okay? Yan. Thank you very much, Chef Kevin. Ito po yung J40 Vanilla. Ito yung 1 kilo, and then ito yung small packaging. Okay? So, pwede kayong order ng maliit na packaging. Okay? To store this one at room temperature, kung may space naman kayo sa ref, mas maganda ilagay nyo sa ref. Okay? Thank you. Okay. So, ilalagay ko na yung itlog. So, hindi tayo magbabago ng speed at first speed lang tayo. Dahil hindi tayo kumbaga blending lang talaga. Ayaw natin mag-erate yung ating mixture. Nag-enjoy ka ba, Jules? Yes. Yan. So, I'm sure pagka uwi mo sa bahay nito, gagawin mo na ito. Yes, sir. Okay, another technique para maging chewy yung ating brownies is wag yung tagalan or wag yung ibit ng ibit sa mixer. Pwede nga ito manual lang manual beating lang Okay, and then kasi pagka natunaw ng gusto yung ating asukal, magiging parang cake lang yung ating brownies. So, ayaw natin mangyari yan. So, about 80% lang yung sugar na dapat na ma-dissolve dito. Okay? Paano mo malalaman kung 80% na? Bibilangin natin yung natitirang granules. Di ba? Ano yun? Isa sa mga relax ng utak natin during this pandemic time. Magbilang, di ba? May mga nakikita nga akong post, nakita mo yun? Pinaghiwalay yung 3-in-1. Yeah. Oo, yung coffee na 3-in-1 pinaghiwalay. Ang matindi doon, hindi lang pinaghiwalay, binilang pa. Eksaktong amount ng creamer at saka eksaktong amount ng coffee at saka asukal. Binilang. So, para malaman kung 80% na ba yung na-dissolve, bibilangin natin ngayon. Okay, para natin malalaman na about 80% na. May kita mo dun sa mixture, medyo nagiging smooth na, pero pag kinapa mo, may mga granules pa ng asukal. So, yun lang yung kailangan natin. And then, from time to time, kailangan natin scrape yung sides and bottom. Dahil hindi nahahagip ng paddle yan. Kasi alam mo yung mga design ng mga mixer, may clearance yan dun sa paddle at saka sa bowl. Okay, konti na lang, no? Masasalang na natin to. Oh, yan, no? Hindi pa naluluto pero amoy tsokolate na, no? Okay, may question ba? Let's check if there's a question. Okay. Chef, pag corn oil po ang substitute for butter, same amount po ba ang kailangan kahit liquid oil ang gamit? Yes, same amount. Wala tayong babaguhin sa amount. Same amount. If you will gonna use corn oil, same amount lang. Ang sabi dito, 300 grams of butter dreams margarine. If you're gonna use corn oil, same amount, 300 grams din. Okay, this time, i-add na natin yung ating J40 vanilla paste. Yun, ito, ang bango-bango. Naghalo yung vanilla at tsokolate. Napakagandang combination. Chef, isa pa po. Chef, ilang grams po yung baking powder? 5 grams yung baking powder natin. Ayon dito sa ating recipe na nasusulat. Chef, meron po nitong written post ng ingredients.
later? Meron. Later. After, lagi naman sa mga sumusubaybay sa mga ginagawa kong video, kabisado na nila yan. Pagka tapos ng video na to, meron akong ginagawang pictorial and then followed by the recipe. Yan, kabisado nila yan. So, siguro, bago lang sa group yung nanonood. Bagong viewer lang. Is it from the Big Happy or Sonly? Okay. So, for the Sonly followers, after this one, the recipe will be uploaded. Okay? Kaya, don't worry. Standby lang kayo. Kaya ko lang dinidictate isa-isa yung ating ingredients because yung iba gusto nang mag-try or gustong humabol para masabayan nila yung pag-bake natin dito. Okay. So, nalagay ko na yung ingredients natin. Yung itlog na tsaka yung J40 vanilla. And then, lastly added yung ating mixture. Ito yung ating all-purpose flour, 130 grams. Yung Double Star Baker baking powder, 5 grams. And salt, 5 grams. Okay? So, i-shoot na natin. Pero mas maigay kung bababa natin yung ating mixing bowl. Okay, gusto ko kasi simplified lang yung process. Yung iba kasi merong tinatawag na, lalo na yung low ng creaming method, tapos incorporation ng liquid and powder, starts with powder, ends with powder, or starts with flour, and then ends with flour. Yun yung pinapalo kasi sa mga ganitong process. Pero gusto ko simplified para kahit beginner, kayang gawin ito. Okay, diba? So, see to it na naka-low speed, and then pagka medyo nagpukumpulan doon, sabihin nyo naman yung mga harina natin, okay, social distancing, para hindi sumabog sa mukha natin. This time, puti ito, magmumukha naman tayong multo. Kanina, chocolate man, kasi powder. Okay? So, malapit na. So, after this one, mix lang ng konti yung ating harina. Mawala lang yung trace ng flour. Scrape yung sides and bottom. Tapos na yan. Isasalang na natin. Preheated yung oven natin at 170 degrees C. And then, we're gonna bake it for about 25 to 30 minutes. So mamaya lilipat tayo dun sa oven para makita natin. And then babalik tayo dito for another mixture. Papakita naman natin yung another variation. Chef, may nagtatanong po, saan po nakakabili ng vanilla paste na ginamit? Dito sa actually sa mga baking store ngayon, marami nang available na vanilla paste na galing ng Sonly. Ngayon, kung medyo sa area nyo wala pa, you can just contact us here at Sonly International, dito sa office namin. Pwede kayong mag-PM sa amin sa Sonly page, or you can also message us at Viber. Mamaya i-post natin kung paano sila mag-contact. Okay, so as I've said, double recipe, double pan, and then ang preparation natin ng pan is underlined with paper. Greaseproof paper, parchment paper, huwag lang bond paper. Pero alam mo sa bahay, pag wala akong mga ganitong klaseng papel, bond paper ginagamit ko. Okay, ang ginagawa ko doon, binabasa ko siya ng binabasa ko siya ng oil, manipis na oil para maging parang greaseproof paper na rin. Yun yung magiging effect. Okay. Sa preparation ng pans natin, no need to oil this pan. Okay? Pwede ka lang maglagay ng konting shortening or butter or margarine, yung frost lang. Okay? Para maging stopper lang siya ng papel. Just to prevent the paper from moving. Okay? Kasi ilalagay natin Okay. Now, since ipapan na natin yung ating mixture, papakita ko naman sa inyo kung how are we going to drop this mixture dun sa pan natin. Kasi yung iba ginaganon yan
It's a no-no. Okay? Kasi i-prevent natin yung entrapment ng hangin sa mixture natin. Kasi malaking problema yan pagka may na-entrap tayong hangin sa mixture natin. Amoy chocolate na, no? So, about 1,260, ha? Yung ating mixture. Bawat pan, 1,260. Pag tinotal mo kasi yung ating isang ingredients, it will come up to 1,260 grams. Yummy! Excited ka na matikman? Yes. So, mamaya lang, makikita natin yung variation nito, ma-quiz ka. With one simple recipe, magkakaroon ka ng maraming variation. Kaya nga sabi ko kanina, pwede na itong startup business mo. Brownies pa lang. May negosyo ka na. So, mga 2-3 weeks ago, nagpaulan ng tinapay dun sa page ng Bake Happy Manila. Because nagturo tayo dun ng mga iba-ibang klase ng tinapay. And especially yung donut. So, yung ibang mga members natin sa Bake Happy Manila, nagkaroon ng instant business. Okay, yung mga donut, ang dami nilang naging order. Okay, sinisecure ko lang yung mixture natin na nabiblend natin hanggang sa ilalim, ha. Okay. Buhos natin. Yung mixture should be nasa gitna lang. Okay? And then nakita nyo, no, medyo magaspang pa yung konti. Kasi ayun na yung remaining 20% ng ating asukal. Chocolate na chocolate ba? Yan yung ganda ng cocoa powder natin. Kailangan pag humanap kayo ng cocoa powder, dapat hanapin nyo Bensdorf. And then look for the code, not only Bensdorf, but Bensdorf DSR. Again, pagka wala kayong Bensdorf DSR, pwede naman kayong mag-order dito. Or sa mga baking store. Ayan, madami tayong distributor nito. Wait, meron akong nakalimutan. Yung ating ano pala. Can you get me another bowl? Ito na lang. Mali pala ako. Kasi variation pala yung gagawin natin. Wala pang flavor yung ating brownies. So, it's a wrong mistake. I will just going to divide this one and then lalagyan natin ng flavor. Okay, ito na pala. Ayan. So, asan na yung ating ayun. Ito, lalagyan natin ito ng flavor. So, same lang yung base na ginamit? Oo, same lang yung base natin. Yung isa, lalagyan natin ng another variation din. Sorry guys ha, excited lang ako. Pero anyway, ready naman tayo dyan eh. Okay. So this one would be. Chef, meron na nagtatanong kung pwede rin mo magbigay ng nuts. Oo. Ito yung gagawin natin. Dito, sa isang recipe natin, gagawin natin siyang dalawang flavor. In one pan, dalawang flavor. Okay?
Pero kasi merong mga tao na ayaw ng nuts. Okay, merong mga tao na may allergy sa nuts. Kaya ang gagawin natin ngayon, meron ako dito, medyo social ako ngayon eh. May cashew nuts ako, at saka hazelnut. Yan, hazelnut ha. Medyo social ako ngayon, walang-wala ngayon eh. And then, I have here, mga chocolate chunks. Gagawin natin yung isa, double chocolate chunk brownies. Diba? So, sabi ko kanina, yung panning ng ating brownies ay napaka-importante. Nilagay ko lang sa gitna. And then, from the center, you have to push with your offset spatula. Push lang natin yan hanggang makarating sa gilid. Bakit hindi natin ibuhos ng paganoon? Kasi pagka binuhos natin yan, tapos i-spread natin, nagkakaroon ng entrapment ng hangin. Pagka na-entrap yung hangin dyan, pwedeng magkakaroon ng butas yung ating brownies. Yan. And then, after this one, magmi-mix pa ulit tayo ng isang recipe. And then, we're gonna be doing the cream cheese marble brownies. O, diba? From this recipe, another variation. From here, yes. From here, gagawin natin dalawang variety ito. Yan. Tapos, gagawin natin. Kailangan maging even yung ating surface niyan. But anyway, pagdating naman sa oven yan, pag nag-melt down yung ating fats dun sa oven, magiging even naman yan. And then may mga i-discuss pa rin tayong technique. Okay, half would be the hazelnut. Yan, dami. Ngayon, yung hazelnut at saka yung mga nuts, depende na sa inyo yan kung gusto nyo lagyan yung ating buong mixture. Again, kasi may mga taong ayaw ng nuts, that's why, ang gagawin ko, topping na lang muna para easily, kung ayaw nila ng nuts, tanggalin lang nila yung nasa ibabaw. Okay, merong lumalang pa sa border. Kalahati, hazelnut. May question ba? Wala pa. Pero marami na pong nag-aabang ng recipe ng brownies na to. But like Chef said earlier, ipopost ko ang recipe mamaya after this live, written down. And yeah. Ipopost natin. Ipopost na lang po Okay. after the live. Thank you. So, meron tayo dito, no? Dalawa, hazelnut and then cashew nuts. Again, kung gusto nyo meron sa loob, pwede nyo i-blend dyan. Hatiin nyo lang, blend nyo yung cashew nuts sa loob. Or you can use walnuts kung meron kayong walnuts. Or kung meron kayong macadamia, yun, napakasarap nun. Okay, so from here, dalawang variation yung ginawa natin. And then for the other one, this one would be the double chocolate chunk brownies. Lagay lang natin yung white and tsaka yung dark. Okay, dito sa double chocolate chunks, better na gagamitin mo dito yung baking chocolate, ha? Kasi para hindi ka agad-agad nalulusaw. Oh, another question, Chef. Yes? May difference po ba kung gumamit ng melted butter and room temperature butter? Sa ganitong recipe naman or yung process natin, wala. Okay, ang kailangan lang natin magkaroon lang siya ng fats or oil. Kaya nga, ang option kung gusto mong gumamit ng corn oil or soya oil, pwede. Okay? But of course, if you're gonna use butter,
mag-iiba lang yung flavor and the taste niya. Okay, kasi alam niyo naman, added flavor pagka may butter. Pero yung ginamit nating butter dreams margarine, yun ano na yun, butter flavor margarine. Okay. Lagay na natin yung ating chocolate. Again, nakita nyo, no? Sa gitna ko lang nilagay. And then, after nating mix yung ating marble cream cheese, marble brownies, magtutuloy-tuloy tayo dun sa presentation natin for the other variation ng brownies. Okay, we still have 1 more hour para makompleto yung ating variation. Kumusta kaya yung mga taga-sunod natin or taga-panood natin? Nag-i-enjoy ba sila? Yes! Dapat. Yan. Napaka-rich ito. Bali, 3 tsokolate na itong nandito sa natin, brownies natin. Balita ko, magaling ka daw sa sumayaw. No. Music please. No. Okay. So ngayon, it's up to you kung gusto niyo pang lagyan ng additional nuts to sa ibabaw. Or ayaw niyo na. Kasi very rich na yung ating recipe or yung ating brownies na ito. So, gagawa na lang natin mamaya yun ng dekorasyon para on how are we gonna sell our product. Dapat mayroong magandang presentation. Okay. So, I have here yung ating cashew nuts and hazelnut brownies. And then we have here our double chocolate chunks brownies. So, let's go. Punta tayo sa oven. Okay, so Jules, I'm sure wala kang ganitong oven sa bahay. So, again, kung wala kayong ganitong klaseng oven sa bahay, yung oven nyo sa bahay is pwede na. As long as umiinit. Yan. Natutunan mo kagad ha. As long as umiinit yung oven nyo at nare-reach yung desired temperature natin, at sabi natin kanina is 170. Pero yung aming oven dito is high-tech. Meron kaming top and bottom heat. Okay? May top heat siya, may bottom heat siya. Kaya napaka-ikli lang ng oras ng ating pagluluto. At saka pantay. Okay? Kung wala naman kayong ganitong oven, yung table oven nyo, as long as kasya sa yung baking pans dun sa oven nyo, na pwede yan. Okay? So, preheated oven, and then sasalang natin. So, with this type of oven, kailangan ang salang natin nasa gitna. Okay? Not unless kung meron kang pang isasalang sa isang side, dito ka lang magsasalang sa kabilang side. Yan. Pwede yan. Sapin-sapin natin. Okay. So, set natin sa 25 minutes. And then, variable pa rin yan ha. Again, nilagay ko sa recipe 25 to 30 minutes kasi hindi ko alam kung parehas tayo ng oven or hindi. Okay. Kaya merong 25 to 30 minutes. That would be the range ng ating baking time pagka iba-iba yung oven na gamit natin. Okay? So, balik tayo doon at mamasahin natin yung ating last na variety. Yung ito, pinaka-aabangan din ito eh. Yung marble, cream cheese marble brownies. Okay, let's go. Mix na ito. So,
So, nag-enjoy ka, Jules? Yes. Very, very. Yan. So, I hope nakakadagdag itong demo natin na kasama ka sa iyong baking journey. And knowledge. Okay, this time, ang gagawin natin is yung ating cream cheese marble brownies using the same recipe. Ito pa rin yon yung recipe natin. Magka-add tayo ng cream cheese ngayon. And kailangan mag-take notes kayo ha. I-dictate ko mamaya yung pang marble natin. Okay? So I have here 130 grams all-purpose flour, and then 5 grams double star baker baking powder, and then yung ating salt, 5 grams din. I-blend natin yung dalawa. Okay? Ganun lang kasimple, no? And then, yung ating cocoa powder at saka yung sugar. Yung ating pans, prepare na. Okay pa ba yung ating view? Sa ano? Okay, and then the Butter Dreams margarine and the Bensdorf DSR cocoa powder. Okay, so kanina inom na natin yung Bensdorf cocoa powder and sugar. Same pa rin yung gagawin natin. I-blend lang natin yung nakita mo kanina no, yung paghalo natin. Kasi blend natin yung hindi tayo nag-exert ng effort na totally ma-blend natin ang gusto. Kasi na-blend natin yung asukal at saka yung Bensdorf cocoa powder. Okay, hindi ako nagbabago ng speed. At speed 1 parate. Dahil blending lang talaga yung ginagawa natin. Nagpapatulong lang ako sa mixer. Okay, baka mamaya, Chef, pwede bang mano-mano? Meron naman ako katabing mixer. Huwag nyo nang gawin. Kayo na yung mag-testing ng mano-mano, ha? Ikaw, Jules, meron ka bang mixer sa bahay? Yes, pero not like this. Ano lang? Smaller. Okay. It's stand mixer or hand mixer? Stand. Okay. Yan. Kung may stand mixer kayo, Mas madali. one recipe will do. Kaya yan. Okay? So, second is, ilagay na natin yung ating Butter Dreams. So, ilan na yung nagawa nating recipe? May, meron na tayong double chocolate chunk recipe, and then meron tayong cashew brownies, may hazelnut brownies na tayo, and then, eto, ginagawa na natin yung cream cheese marble brownies, and then, after natin magtumasalang, hindi na tayo pupunta dun sa oven. So, i-hintay na lang natin siya maluto. Chef Kevin and Chef Nico will gonna do the baking there. And then, dito, gagawin natin yung finishing touches dun sa mga nauna nating binake na brownies. Okay? Meron na kasi akong ginawang brownies. So, mamaya, aayusan na lang natin siya. Okay. Dun sa mga tagapanood natin, no? Kung malapit kayo dito, pwede kayong mag-drop by. Pero hanggang dun lang kayo sa guard. Pwede kayong makitikim ng brownies. Kasi bawal pumasok ngayon dito sa Buti hindi kasi dito ng guardia namin. No, meron ka ba ID?
Face value lang. Okay, so yung mga gustong tumingin at malapit lang dito sabihin nyo lang hanggang sa guard, titikim ka lang ng brownies ni Chef. Okay, so lagay na natin yung ating itlog. 4 eggs. May katanungan ba? Location namin is Pasay. Pasay Top. Tapat ng LRT. Kaya top. Tapat ng LRT. And until now, marami pa rin pong nagtatanong sa recipe. And like we said earlier po, the recipe will be posted after the live. Thank you! Okay, so lalagay ko na yung ating J. Forte vanilla paste. So malapit na tayo mag-start dun sa additional variation ng ating brownies. Okay, blended na lahat ng ingredients natin. Ito na lang yung last natin, yung ating all-purpose flour, yung ating baking powder, and yung ating salt. So, lagay na natin. May isa pa tayong attachment ng tablet para sa cream cheese natin. Namatay yung osmo. Okay, tapos na. So, set aside muna natin ito. Natapos na natin, tapos gagawin lang natin yung pang marble. Or kung gusto mo, habang ginagawa ko yung pang marble, ito ilagay mo na sa pan. Tagalin ko muna ito. And then, pwede mo na isalin din sa pan natin. Again, we are using the same pans na 9 by 12. Okay. So, yan ang assignment mo ko. Ilagay sa pan. And then, spread mo. And then, from here, gagawa tayo ng cream cheese marble. So, for the marble, I need half bar ng cream cheese, which is about 112.5. Kung 225 din ito, kalahati ng 225. So, kalahati ng cream cheese, ilagay natin sa mixer. And then, ilalagay natin yung ating powdered sugar. I-cream lang natin ng konti. No? Kailangan lang nasundan ba yung recipe natin? Half bar ng ating cream cheese, and then followed by 60 grams of powdered sugar. Powdered sugar, ha? And then using paddle attachment at first speed or speed 1, ikikream lang natin yung ating cream cheese and powdered sugar.
Yan. Okay. Galing ah. Medyo mabigat naman yung gamit ko dito, no? Okay, then I will switch our speed to speed 2 para mag-clean siya ng maayos. Ngayon, kung gusto niyo mas madami yung marble, pwede naman kayo pwede niyo gawin isang buong bar ng cream cheese. Okay, pero sa akin, for costing purposes, kinalahati ko lang. And then, lastly added yung ating egg yolk. Isang pirasong egg yolk. Scrape natin yung sides and bottom. So, tatlong ingredients lang yung pang marble natin, no? Cream cheese, powdered sugar, and egg yolk. Hindi ilalagay natin to sa ating piping bag para magkaroon na ng marble effect. Again, kung gusto niyo mas madami yung cream cheese dun sa marble natin, you can double the amount. Gawin natin isang bar ng cream cheese, 120 grams of powdered sugar, and 2 egg yolks. Okay, that's it. Tapos na. Ready ka na ba dyan? Yes. So, ito yung pang one-man show ko na. Okay, so konti na lang and then matatapos na tayo. And then sasabihin natin na later kung paano yung technique, kung paano mag-slice ng brownies. Yan. Isa sa mga failure ng mga bakers yan, yung pag-slice ng brownies. Yan, nagumihan na yung kamay mo. Singilin mo yung boss namin, ha. Sabihin mo, nagumihan yung kamay mo, dapat magbayad na sila. Kasi ng appearance or talent fee. Meron ka bang vlog? Wala. Ah, wala. I have a YouTube channel. Yun. It's Julian Ong. I have no subscribers. But I have a YouTube channel. Thank you. I'm sure pagka in-announce mo yung iyong YouTube channel, marami tayong followers dito. I have a YouTube channel. Oh, chef, may nagtatanong po kung same lang po yung outcome ng paste if vanilla paste or vanilla, liquid vanilla po yung ginamit. Hindi. Masasabi ko hindi parehas ng taste. Kasi yung yung ginagamit nating vanilla paste is mas intense yung flavor and aroma. Okay? Dito pa lang, naaamoy mo na ba yung, Yes. yung combination ng vanilla at saka ng cocoa powder? Definitely magkaiba. Pero kung wala pa kayong vanilla paste, pwede naman liquid vanilla will do, but hindi tayo parehas ng result. How about sa mga iba na walang vanilla at all? Yun, malalasahan nyo dyan is yung chocolatey flavor ng Bedstorm. Pero syempre gusto natin special eh. Okay? Lansyahin ko lang ng konti And chef, may isa po
ba ang shelf life ng baked goods with cream cheese? Of course, kasi highly perishable yung cream cheese. Okay? Pero, kung maganda yung pagkakaluto mo, pwedeng tumagal. Okay? Kaya yung maraming, kaya yung mga gumagawa ng yung very seldom makikita mo na merong cream cheese marble na brownies. Kasi, medyo perishable nga. Okay, so paano natin magmamarble? Kailangan ibaon natin yung ibabaon natin yung piping bag natin. Yan. Okay, kailangan natin magkaroon ng marble effect. It's good to the last drop. Kasama sa bilang yun Okay. Now, i-marble natin siya using our spatula. Para masyadong masalimuot yung ating marble. Talagang marble na marble yung itsura niya. Chef, may specific brand po ba ang best cream cheese for baking? Of course, meron. Pero wala kaming binibentang cream cheese. That's why hindi kami pwede mag-mention kung ano man yung cream cheese na pwedeng gamitin. Okay, I'm sorry for that question. We are not allowed to tell any brands as long as hindi namin product. Okay, so, pagpaumanhin nyo po. Okay, so this one will goes to the oven and then mamaya papakita natin kung matapos na ito. Okay, this is the cream cheese marble brownies using the same fudge brownie recipe. Okay, so nasa na tayo? Okay, so gagawin na natin yung finishing touch ng ating brownies using Solly's other product. Okay, ito yung produkto natin. Kanina, meron tayong lalagyan dyan. Ito yung salted caramel. Ito yung lalagyan niya, ito yung produkto. Ngayon, ipagtatapping natin sa brownies natin. Chef, may isa pang question. Yes? Portable lang po daw ang oven niya and double deck siya. So, pwede po bang pag-isabayin yung baking process? Is it the one that is table oven? Kung table oven yan, I think hindi. Kasi yung lower part, matatakpan yung ibabaw Diba? Pwede siguro, pagka by the time na maluluto na sila parehas, pag-swapping mo, yung nasa taas, ilagay mo sa ilalim, yung nasa ilalim, ilagay mo sa taas. Pero you have to be very careful kasi lalo na pagpaluto na, baka mag-cave in kasi yung ating brownies dahil yung sudden drop of temperature, it will lead to collapse. Okay? Dapat maging maingat tayo doon. May difference po bang output ng electric oven sa gas oven? Yes, meron. Yes. Sa electric, wait. Okay, balikan natin yung tanong. Yung tanong is, may difference ba yung
Electric sa gas. Yes, definitely meron, lalo na sa cake baking. Okay? Sa electric, pag nag-bake tayo sa electric ng cake, mas maganda yung moistness ng cake natin. Okay? Yung unlike dun sa gas, yung sa gas kasi may pressure eh. Diba? May pressure yung gas. Alam niyo naman siguro, di ba, yung buga ng burner, may pressure yon. So, pwedeng tinataboy niya yung moisture ng ating cake. Unlike dun sa electric, umiinit lang siya. Kaya, pagka uminit siya, yung evaporation ng ating moisture, galing dun sa mga liquid ingredients natin dun sa cake, andun lang nagsisirculate. Okay? Yun nga, kailangan na huwag mong siyang bubuksan. Kasi once na binuksan mo, lalo na pagka in the middle of the baking, moisture will come out and then tatapon lahat yun. And then magiging dry din yung cake mo. Okay? So, mas okay for ng electric? Yes, pasapad sa cake baking. Okay. Mas okay. Okay, so, i-divide ko sa 2 yung ating brownies. I am using dough cutter or dough scraper. Kailangan yung dough scraper nyo tuwid or yung dough cutter nyo tuwid. Ito lang yung pang-slice natin. Wala tayong special tools for cutting the brownies. Yung iba kasi meron pang mga special tools. Dito wala na. Okay? So, hinati ko sa dalawa yan. The other one would be the caramel, burnt caramel. Okay, nawawala-wala ako sa camera. Pupunta lang ako sa cabinet. May cabinet. So, ito yung salted caramel ng Martin Braun. Available, ready-made. You can use this one for filling sa donut, kung gusto mo ng salted caramel donut. Or pwedeng pang-topping din sa donut or sa tinapay. This one is also pwedeng pang-filling. Bake stable to. Okay? Bake stable. Pwede mong yung soft buns natin or soft breads natin na recipe, palamanan mo nito. Meron pang salted caramel bun. Okay? And then, dito, pang tatapping natin siya. Yummy, yummy! Ayan. Bungo, no? Salted caramel. This one is also available sa Sony International. And then sa mga peeling baking store din namin, available din ito. Okay. So another variety. May lalabas na bang isang yung unang bilik natin? 3 minutes. Chinek mo ulit. Or paano nag-dome ba? Okay, so dress up. Finishing touches. So, spatula yung ginamit ko, no? And then, the other one would be the fudge. This one is also available sa Sunday, pero mas maganda ito pag pinalamig natin. Chef, ito po ba ready to eat na or refrigerator? Yes, ready to eat na yan. Napakagandang produkto nito. Ito yung Eva Taste. Dali Yan, tikman mo. Ano, kumusta? Lasang candy. Okay,
this one is the Chocobella. Ito yung ready-made ganache. Kaya sabi ko kanina, mas maganda to medyo malamig para creamy. Okay? Pero pwede din naman, bubuhos lang natin to. This ready-made ganache and then spread. Okay, meron din tayong meron lang tayong i-share na highlight dun sa pag-oven ng ating brownies. Yan, malapit na tayo matapos. Susunod natin dito is yung ating meringue brownies. Another product. So using the same mixture. Okay, so using my spatula, sisigsag lang natin. Chef, what's meringue? Ano yun? Yung egg white na foam. Papakita natin using ito, yung Ovacil meringue powder. Ito, meringue mix. Gagamitin natin yan. Okay? So, na-finish ko na yung aking salted caramel brownies. And then, meron akong double chocolate brownies, fudgy, na nilagyan ko ng Chocobella or ready-made ganache. And then, mamaya, i-present natin yan after the video. Okay. So, let's move on to the next brownies. Okay, itong susunod nating variation sa brownies, medyo napakaganda. Okay? So, I'll be using meringue. Ito yung Ovacil meringue mix. Ito yung tubig. 1:10 ang ratio. 1 part of Ovacil, 10 parts ng tubig. Okay? Or minsan, explanation ko naman doon, for every 1 piece of egg, equivalent 1 piece of egg white equivalent to 30 grams. Okay? So sometimes ito yung ginagawa ko. 3 grams of meringue powder or Ovacil meringue mix and 27 grams of tubig equivalent to 30 grams. Okay? So tapos i-multiply mo lang kung gusto mong 8 pieces of egg white. So 3 times 8 ganoon and then 27 times 8. Pero kung gusto mo naman simplified, 1:10. 1 part ng meringue mix or egg white powder and then 10 parts ng tubig. Medyo mataas. And then, pwede rin itong gamitin sa hindi ito limited pwede itong gamitin sa mga boiled icing. Okay, yung mga gumagamit ng boiled icing sa cake, pwede itong meringue mix na ito. Okay. Papakita natin yung ating meringue. And then, ipopost ko din yung recipe ng ating meringue powder. Okay, ito, meron tayong recipe dito. So, mamaya, separate or kasabay ng ating fudge brownies, ipopost natin itong meringue kisses recipe using Ovacil. So, ito yung ginamit ko para dun sa brownies natin. Okay? So it says here, mix Ovacil and water at second speed para ma-dissolve lang, pero dinissolve ko na kasi konti lang yung batch natin eh. Okay, so follow lang natin second speed. And then, third speed. Yes. My follow-up question po about the double deck oven. Kung aantayin po yung isang tray maluto, di po ba ma-apektuhan yung isang tray kasi nga di po sila magsasabayin? Sa ganitong klaseng mix, hindi. Okay, kasi nagkakaroon ng epekto lang pagka ang ginagawa natin is
something like sponge cake or chiffon cake, anything na pinaasa natin or ginawa nating foam, yan, hindi pwedeng mag-standby yan. Not unless meron kang gamit na emulsifier. Okay, yun, pwedeng on standby yun. Meron akong isang lucky or happy client na bumili sa atin ng S-Mix Cake Emulsifier. Ginamit niya sa kanyang mamon. So, sabi niya parang sikat na ano na daw yung kanyang brownies, yung kanyang mamon niya using S-Mix. Pero ibang topic kasi yun eh. Okay, so going back to our mirang, papasayin lang natin to, and then blend dito yung ating powdered sugar, tsaka yung granulated sugar. Yan, kailangan lang well blended yung ating powdered sugar and granulated sugar. Yung mirang powder, from this packet, tanggalin nyo lang yung hangin, and then fold, and then pwede yung scotch tape. Or kung hindi matagal nyo namang gagamitin, pwede mo itong i-wrap ng cling wrap. Okay, ganun lang. So matagal din ang buhay niyan. Parang 18 months. Pero nga ng isang pagpapalagay. And then, switch natin. Pag foam na to, hindi nyo lang makita, no? Pag foam na to, lagay nyo lang sa second speed. And then, lagay natin yung ating powdered sugar and yung combination ng powdered sugar at saka granulated sugar. Okay, and then scrape natin yung sides and bottom. And then ibibit ulit natin siya ng high speed para umangat yung ating mirang. Mamaya papakita ko sa inyo yung finished product ng ating mirang. So, hatiin din natin to para mayroon pang additional variation. Pero wala na dun sa prepare natin. So, we have the hazelnut brownies, cashew nut brownies, cream cheese marble brownies, double chocolate chunks, and then yung triple chocolate fudge brownies. Ito na yon. And then yung ating fudge caramel brownies, andun na. And yung ating ano pa? Yun na, yung isa na lang pa. Isa na lang pala yung kailangan natin.
Meron kang ano yan, pang-stencil natin sa mamaya, sa marble brownies natin. Lalagyan natin siya ng design. Okay, nasusundan ba? Nasusundan nyo yung ating ginagawa? We still have 30 minutes more para dito sa ating final touches. Dalawa yung gagawin nating approach dito sa Meringue brownies natin. Tignan nyo lang kung paano natin hiwain yung brownies natin. Sinusukat-sukat ko lang yan. Tapos gitna. Nakita nyo kung gaano ka-fudgy yung ating brownies. Yummy, yummy. Okay, yung isa, gagawin natin So, dalawang approach yung gagawin natin for this meringue brownies. Para meron kang idea. So, maraming idea tayong gagawin. Pahingi ako ng piping bag. So, nakita nyo yung meringue, tignan nyo, puti-puti. Okay, meron akong nozzle dito. Yung lalagay natin. Now, this one, yung meringue kisses sa recipe natin, pwede mo itong iluto at mga about 130 degrees, 45 or mga isang oras kalahati, pwede mong iluto yan. Or actually, hindi siya luto drying lang kasi mababa yung temp. About 130 or 120 degrees C. So, lalagyan lang natin ito ng design. Okay, and then the other one, lalagay natin sa ibabaw ng ating brownies. Chef, this one also ready to eat na, or? Yeah, this one is ready to eat na, itong meringue na to. Yung ating Ovasil meringue powder is pasteurized. Kaya ready to eat na yan. Kaya pwedeng gamitin sa mga boiled icing or royal icing na mga gumagawa sa mga cakes na using royal icing or marshmallow icing, yung tinatawag na marshmallow icing, yun yung boiled icing.
Dagdagan natin. Gusto ko medyo umaangat. And then, lalagyan natin ng alon-alon. Mas maganda may alon-alon. Grabe. Para ka lang naglaro, no? Palo-palo lang konti, and then lumabas. And then, that's it. And last finishing touch for our meringue. Gagamitan natin siya ng torch. Yan, ito. Marunong ako gumamit ito. So, ito dapat medyo malayo lang. Susunugin lang natin ng konti. Yan. Medyo lalayo mo lang ng konti sa brownies, ha? Baka mamaya masunog kami ng papel. Namin yung nagka-caramelize na sugar. Bango, ano? Okay, that's it. So another variety, yung isa individual, yung isa isang buo. Then we got the meringue brownies. Di ba? Ito, pwede rin natin itong gawa ng panibagong version. Okay, kanina, pinaip ko lang to kasi gusto ko may dekorasyon. Okay? Sa isa, yung isang variation naman nito, pwede natin gawin siyang yung tinatawag na beehive. Di ba? Yung beehive naman kasi, kwadrado yung base. This one is rectangular. Kaya medyo pahaba din yung design ko. And then, to make it beehive, so gagawin natin, kwadrado yan, kailangan square. And then, using plain nozzle, ito plain nozzle, ilalagyan natin siya ng mga pabilog na pipe. 2 layer siguro yun. Para magmukhang beehive. From yung bottom part niya ng icing, malapad, and then second na buga, medyo maliit. Third buga, medyo maliit na. So 3 layers yun, magmumukhang beehive yun. And that's the time, is-set muna natin siya sa chiller, and then magpe-prepare tayo ng it's either ganache or melted chocolate. Okay? So meron tayong beehive. Okay? But this time, ito lang muna yung gagawin natin, the meringue brownies. Okay. So, wala pa kayong mga kamay? Mag-isa lang yung audience ko ngayon. Okay. So, pakita lang natin ano na nangyari dun sa ating marble brownies. Oh, and chef, pag i-cut na po yung brownies, kailangan ba directly from the oven or i-chill muna? Yan, napakagandang tanong. Dito nagkakamali ang marami. Okay? The question is, how are we going to cut the brownies? Is it from the oven or do we have to chill it? Ang sagot dyan is, we have to chill it. As ang pinakamaganda nga nito, bake ngayon, i-rest natin. Kung hindi mo makayang ilagay sa chiller lahat, i-rest mo yan overnight. So magda-drop yung temperature natin overnight. And then the following morning, that's the time na ikakat natin yung brownies natin using dough cutter. Okay, dough cutter lang. Hindi natin gagamitin yung ating mga nagkagandahang bread knife. Why? This one has no use in cutting brownies.
Bakit? Kasi mayroon itong groove. Serrated knife to. May groove. This one will damage your brownies. Especially if your brownies ay meron mga nuts sa loob. Okay? So, chill it. And then, ito lang. Yung mga nuts, kaya na itong putulin kasi medyo lalambot ng konti yung nuts niyan. Okay? Regular knife. Regular knife, as long na hindi mo gagawin, hindi mo imamassacre yung iyong brownies. Ano yung ibig mo namin sabihin na imamassacre? Kailangan single stroke lang. Ganyan, no? Kailangan may tanda na yan. Kaya dito, tinatandaan na yan. Tapos, kukonect mo lang dun sa kabila. And then, from there, straight through. Kung gusto mo i-dip ito sa mainit na tubig, much better din. Kung masyadong fudgy yung brownies mo. Dip it in hot water, white, and then straight, slice, and then hatak. Hindi pwedeng ginaganon, ha? Yun yung tinatawag naming minamassacre. It's a no-no for this type of product pag mag-slice tayo. Okay? So, ano pa? Any question pa? You still have 5 minutes? And then this one, we're gonna finish it. And then, bibigyan natin ng isang magandang shot. Chef, may question. Yes. Kung pag may excess na meringue, pwede bang i-keep sa ref? Or Yes, ma'am. Opo. Well, pag may excess na meringue, pwedeng itago yun sa ref. Okay? And then, i-whip nyo lang ulit. Yun yung kagandahan dun eh. Like this one. Kaya lang ito, konting-konti na lang. Pinatapon na talaga ito. Kung may excess kayong meringue, better na gawin nyo, i-oven nyo na lang at low temperature para maging meringue pieces. Yan, pwedeng papakit. Yes, any question pa? Ready na yung yung marble? Wala pa? Okay, so I think sa picture na lang natin ipakita yung marble para baka may mga gagawin pa yung ibang naka-standby sa atin. So, nag-enjoy ka ba, Jules? Yes. Natuto ka naman? Yes. Yan. Yun lang yung gusto kong marinig sa mga nanonood sa akin eh. Yung matuto sila at matuto sila ding makinig kung ano yung mga pinagkasabi natin dito. Kasi, i-enjoy nyo lang. I-enjoy lang yung ginagawa natin. Kasi kaya nga, bake happy. Dapat masaya tayo. Okay? So, Soldi International, mga viewers natin for Soldi International, maraming po salamat sa pag-standby. And for our BHR family, maraming salamat sa pag-standby ulit. Pinaalam ko na po ito kay Miss Bam. This would be our new normal. Our Solid team will be airing every Wednesday. Okay, so expect nyo po kami na every Wednesday mag-i-air po tayo ng mga bagong recipe at saka na pwede nyong pakinabangan. Okay, so it's time to say goodbye na. Maraming salamat, Jules. I hope nag-enjoy ka. I did. Uh-huh. Thank you so much. So, you can say goodbye to our viewers. Goodbye, viewers. Also, one last thing. The recipe for the brownies, again, if you didn't hear earlier, it will be posted after this live. So, just wait a little bit and you can make brownies also at home. Of course, with the products that we use here. And yeah, thank you so much for watching. Yes, okay. So, Solid fans, thank you very much. And I hope to see you again sa mga susunod na video here at Solid Baking Center. Thank you very much. Thank you.